Dominant Protector. Credit to the author. 1391-1.4K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi mo alam. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba kailangan mo na lang itong buksan at tingnan? Kumunat ang noo ni Elder York. Elder York. Walang pinagkaiba ang pagbubukas ng pinto ng buhay at ng kamatayan. Kaya lang, iba't ibang lugar ang pinupuntahan nila, isa sa labas at isa kung nasaan ang kabaong. Ang isa ay humahantong sa buhay at ang isa ay humahantong sa kamatayan. Ang pagpili ng mali ay nangangahulugan na hindi ka na makakabalik. Mapait na ngumiti ang matandang hal. Oh, ganun ba? Kumurap si Elder York, kung gayon ano pa ang hinihintay mo, lutisin mo na ito. Iyan ay. Hindi ito isang bagay na malulutas mo kaagad. Ang matandang hal ay awkward na lumingon kina Terence at Akira. Mr. Thief, pero ano ang iniisip mo? Baka hindi rin ako tama, marahil hindi ito ang mga pintuan ng buhay at kamatayan. Dapat tama ka, sabi ni Akira sabay buntong hininga habang nakatingin sa mga pinto. Kailangan nating tukuyin kung alin. Paano natin gagawin iyon? Magkamukha sila. Tumango ang matandang hal. Hulaan ko na ang susi ay ang dalawang palaisipan sa itaas nila, malamang bubuo sila ng mga larawan na kumakatawan sa buhay o kamatayan, hula ni Akira. Ibig sabihin, malalaman natin kung alin pagkatapos ng pagsasama-sama. Tanong ng matandang hal. Sa teorya. Ngunit pakiramdam ko ay hindi ito isang garantiya na ang mga palaisipan ang solusyon. Maaaring sila ay mga bitag sa simula pa lang, sabi ni Akira. Kung dapat itong gawin sa isang uri ng pagkakasunod-sunod at guluhin natin ito, maaari itong magresulta sa kakilakilabot na mga kahihinatnan, tulad ng permanenteng pagsira sa mekanismo. Seryoso yon. Ang matandang hal ay hindi lubos na sumang-ayon sa mga salita, ngunit sa nangyari na sa kanila, kailangan nilang tiyakin na ang lahat ay nagawa ng maayos. Siguro hula lang, sabi niya. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Kumunat ang noo ni Old Hal. Kailangan muna nating maghanap ng paraan para makopya ang mga puzzle na ito ng larawan at kumpletuhin ang mga ito sa papel. Pagkatapos ay matutukoy natin kung aling pinto ang alin, she said after a sigh. Sige, tara na. Naramdaman ng matandang hal na iyon din ang unang hakbang sa isang matatag na direksyon. Hindi magaling si Elder York sa mga bagay na ito, kaya tumahimik siya lalo na pagkatapos magsalita ni Akira tungkol sa mga panganib sa likod ng mga pintong ito. Isa siyang Earth class, isang Diyos sa labas ng mundo, ngunit kailangan niyang kumilos na parang duwag sa lahat ng oras sa libingan na ito. Ni hindi man lang siya ng ahas na gumawa ng ingay sa puntong ito, at habang bumabagabag iyon sa kanyang pag-iisip, wala pa rin siyang pagpipilian kundi kumilos sa ganitong paraan. Si Terence ay hindi nag-abala kay Akira at Old Hal, naka-cross-leg lang siyang nakaupo. Bagaman, hindi siya nagsasanay sa pagkakataong ito, at sa halip ay kinuha niya ang mga tala ng Doktor ni Lijo at binasa ang mga ito. Hindi siya sigurado kung kaya niyang talunin si Elder York kapag nakalabas na sila, o kung magtitiis pa ba si Elder York para kopyahin niya ang buong bagay. Mayroong daan-daang mga pahina, at aabutin ng higit sa isang oras upang gawin ito kahit na ang pag-photocopy ay magtatagal, at sa naiinip na pag-uugali na ipinakita niya sa kanila hanggang ngayon, kailangang maging handa si Terence. Kinailangan niyang ilagay ang kanyang buhay sa linya, ngunit kung makakahanap siya ng mga pahiwatig sa bunga ng apoy na espiritu ay walang dahilan para dito. Nang makita ni Terence ang mga medikal na tala ni Lijo ay napatigil si Elder York. Hindi niya akalain na kayang unawain ni Terence ang nakasulat dito, ngunit wala rin siyang masabi sa kanya kaya umupo na lang siya at sinubukang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang mga medikal na tala sa mga kamay ni Terence ay katulad ng kay Old Linford. Ito ay nagdetalye kung paano niya nailigtas ang ilang mga pasyente, pinag-usapan ang tungkol sa mga recipe at gayon din ang paggawa ng gamot pati na rin ang pagtitipon ng mga sangkap. Mayroong kahit na mga tala tungkol sa siyam na karayom ng Fushi. Siyempre, wala pa siyang interes sa bagay na iyon bagamat nakuha ng Fushi needles ang kanyang atensyon. Kailangan niya muna ng mga pahiwatig tungkol sa prutas. Sa mga tala, walang index at mga petsa lamang, kaya kinailangan ni Terence na basahin ang mga ito sa bawat pahina.
Malakas ang kanyang paningin, at kahit sa mahinang liwanag lang mula kay Akira at Old Hal, naiintindihan niya ang mga salita. Hindi siya matutulungan ni Amara at Julian doon, kaya nagsimula silang mag-practice. Si Wilson naman ay nakaupo lang sa tabi nila na parang walang kinalaman sa kanya. Lumipas ang oras, at sa dilim ng silid, tanging ang boses ni Akira at Old Hal lang ang naririnig na karamihan ay ingay ng pagkalito o kaligayahan. Sila ay mga bihasang grave robber, ngunit hindi ito ang kanilang larangan. Tinunton ng dalawa ang mga piraso ng puzzle sa papel at pinunit ang mga ito, na pinagsama-sama sa iba't ibang kombinasyon. Sa Starfield, ang mga bagay ay hindi kasing tahimik. Ang isang Land Rover na walang plaka ay tahimik na nakapark sa harap ng isang bangko. Kung ang isa ay mapapansin, makikita nila na sa ilang mga lugar ng kotse, ang pintura ay naayos na. Kung may malay pa si Trixie, makikita niya na ang mga marka ay kapareho ng mga marka sa kanyang Land Rover. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang katawan ay napakabalanse, at nagbigay ng isang pamilyar na balangkas. Nang walang sabi-sabi, diretso siyang pumunta sa bangko. Nagsimulang maghiyawan ang lahat sa loob habang ang lalaking nakasuot ng itim na may maskara ay pumasok sa bangko, na ikinaalarma ng lahat sa paligid niya. Ngunit mukhang hindi sila narinig ng lalaking ito. Wala siyang pakialam sa iniisip ng mga parokyano. Naglakad siya papunta sa counter at binasag ang braso sa salamin. Nabasag ang makapal na reinforced glass dahil sa suntok niya, at tumalon ang lalaki sa loob. Isang malakas na alarma ang tumunog, ngunit walang pakialam ang lalaki. Parang hindi niya narinig. Nagsimula na ring magpanik ang mga tao sa bangko. Nakakita na sila noon ng footage ng mga nakawan sa bangko at natutong maghanda para dito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito. 1392. Pumasok ang lalaki na mag-isa na parabang isang solong mandirigma, tahimik at walang salita, walang makapagbigay ng tamang reaksyon. Ang lalaking nakamaskara, nang walang salita, ay naglabas ng isang malaking bag mula sa kanyang baywang at sinimulang punan ito ng pera mula sa ilalim ng rehistro. Medyo independyente rin siya, iba sa ibang pagkakataon ng mga bank robber na ng hostage at sinabihan ang mga tauhan na tumulong. Wala siyang sinabi, na parang wala siyang pakialam o nakikita ang sinuman sa paligid niya. Habang nakatingin sa kawalan ng lahat, napuno na niya ng pera ang bag na parang sa isang iglap lang nangyari ang lahat. Sa sumunod na sandali, lumingon ang lalaking nakaitim na nakadamit patungo sa direksyon ng vault sa likod. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang limitasyon sa halaga ng cash na itinatago sa ilalim ng rehistro at ang vault ay may higit pang maya-alok. Ang ikinagulat ng lahat, gayunpaman, ay ang katotohanan na hindi man lang niya hiningi ang password sa vault o anupaman. Naglakad lang siya pasulong ng walang pakialam. Sa isang iglap, binuksan ng lalaki ang buong pinto ng vault, at lahat ng pera sa loob ay pinasok sa kanyang bag. Nang mapuno ang una, inilabas niya ang isa pa na may matulin na paggalaw na parang daan-daang beses na niya itong ginawa. Pagkatapos noon, tumalon siya sa rehistro at aalis na sana sa bangko nang walang kahit isang salita. Lahat ay nakatitig lang. Sa mga oras na ito lang tuluyang nagising ang mga security guard. Ang ilan sa kanila ay hawak pa rin ang kanilang mga electric baton habang nakatutok ang mga mata sa lalaking tahimik. Huwag kang gagalaw. Ibaba mo ang pera. Tumawag na tayo ng pulis, papunta na sila. Sabi ng security captain, puno ng pag-aalala. Sino ba naman ang nagnakaw sa mga bangkong ganito? Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lalaking ito. Tila hindi siya naririnig ng lalaki. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, at nang makita ito ng kapitan, nagngangalit siya, magsama-sama ang lahat, hawakan mo siya hanggang sa pulis. Sa isang suntok, pinutol ng lalaki ang sinabi ng gwardya sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang kamao sa kanyang dibdib. Lumipad palabas ang lalaking pulis, bumagsak sa mga metro ng pader sa likuran niya na halatang sumuko ang dibdib. Halos hindi siya humihinga nang bumagsak siya sa lupa. Natural na mas maingat ang ibang mga gwardya pagkatapos ng kanilang nasaksihan. Ano ba itong taong ito? Hindi lamang niya nabasag ang salamin sa rehistro gamit ang kanyang mga kamay, maaari niyang padalhan ang mga tao na lumilipad gamit ang isang normal na suntok na lumubog sa kanilang mga ribcage. Hindi siya normal. Ang lalaki, gayunpaman, ay walang pakialam kung ano ang iniisip ng mga taong ito. Tumalikod siya at naglakad palabas, dala ang kanyang mga bag ng pera, sumakay sa kotse at umalis.
Ang natitira ay ang alarma sa bangko na patuloy pa rin, pati na rin ang mga takot na parokyano at gwardya. Ang itim na nakadamit na lalaki ay ginawa ang parehong bagay muli sa isa pang tindahan ng alahas, kinuha ang lahat ng pera at mga alahas. Ang kanyang mga galaw ay labis na marahas, sinisira ang lahat at gumagawa ng mga bagay ng nakapag-iisa ng hindi humihingi ng tulong, at walang sinasabi. Ang mga gwardya na lumapit sa kanya ay pinalipad lahat sa simpleng suntok. Ang may-ari ng tindahan at ang mga gwardya ay ganap na walang magawa dahil kinuha lamang ng lalaki ang lahat at umalis. Ilang beses pang umikot ang Land Rover at huminto sa isang tahimik na lugar. Ibang lalaki ang bumaba sa pwesto at naglabas ng plaka, inilagay sa Land Rover ito ay isang turned 000 na plaka. Dahil doon, hindi na ito nagtagal sa lungsod at dumiretso na umalis, huminto lamang nang makarating sa harap ng isang maliit na halaman. Sa ibabaw, ito ay isang halaman, ngunit sa totoo lang, ito ay binili ni Jerwin, ito ay kanyang lab ng ilang uri. Para sa isang taong kasing yaman ni Jerwin, ang pagbili ng lugar na ito ay walang problema. Isa pa, ginawa niya ito para sa mga firewolves, kaya natural na sa kanila nanggaling ang pera. Master Jerwin, maayos na ang takbo ang bilis ni 01. Ang iniisip ko lang noong una ay ang mga pagnanakaw sa bangko, ngunit lubos niyang nalampasan ang inaasahan ko, ginagawa niya ang lahat sa loob lamang ng 5 minuto. Kaya nagdesisyon akong ipadala siya sa ibang jewelry shop, hindi mo naman ako masisisi sa sarili kong desisyon, di ba? Ang lalaking nagsalita ay ang lalaking nagmamaneho Big Scorpion, maliwanag na isang pangalang ibinigay sa kanya ni Jerwin. Ang Little Scorpion ay ipinadala sa bilangguan, kaya ang Firewolves ay nagpadala ng isa pang scapegoat. Hindi man lang naalala ni Jerwin ang kanyang pangalan at tinawag na lang siyang Big Scorpion. Ang pagpapadala ng ganito kay Jerwin ay walang problema sa Firewolves, bagamat natural na kailangan din nilang magpadala ng malaking halaga ng pera sa pamilya ni Scorpion. Ang ganitong uri ng pera ay halos walang anuman sa mga mata ni Jerwin o ng mga Firewolves pa rin. Bakit kita sisisihin sa pagkuha ng mas maraming pera? Tumawa si Jerwin, mukhang matagumpay ang eksperimento ng propesor, nakakuha na tayo ng napakalaking tubo sa unang pagsubok. Magkano ang nakuha natin? Sa pagkakataong ito ay nagpunta kami sa isang mas malaking bangko na may hawak na mas maraming pera, malaki rin ang tindahan ng alahas, kaya siguradong malaki ang kikitain. Hindi alam ni Scorpion kung magkano ang nakuha nila, ngunit nagpadala na siya ng isang tao upang magbilang nito. Master Jerwin, nagpadala na ako ng isang tao upang tingnan ito, makukuha natin ang mga numero sa lalong madaling panahon. Magaling! Tumango si Jerwin, kunin ang number 1 at dalhin siya sa propesor, kailangan nating punuin muli ang kanyang lakas at hayaan siyang matulog pagkatapos maayos na ang mga bagay, babalik tayo. Oo. Tumango si Scorpion at umalis. Nagsimulang tumawa si Jerwin, I'm so a genius. This way of getting money even lets me frame that Terence, Terence, you are in trouble now. Simple lang ang plano ni Jerwin, Rob, and Rob. Iyon lang. 1393. Ang propesor ay palaging sinisiyasat ang potensyal ng mga tao, at ngayon ay mayroon siyang mga firewolves na sumusuporta sa kanya kasama ang kanilang mga kontak na nagbibigay ng mga teknolohikal na pasilidad. Walang nakakaalam kung saan nanggaling iyon, at kahit ang propesor ay hindi alam, tanging ang pinuno ng mga firewolves ang nakakaalam. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi interesado kay Jerwin o sa propesor. Hanggat tinulungan sila ng Firewolves, magiging maayos ang lahat. Matutupad ng propesor ang kanyang pangarap na eksperimento sa tao, at maaaring makakuha ng pera si Jerwin. Ang lalaking nakasuot ng itim na tinatawag na 01 ay ang unang nilikha ng propesor at si Jerwin siya ang unang prototype. Ang isa pang dahilan kung bakit siya tinawag na 01 ay dahil parang Terence. Ito ang dahilan kung bakit natuwa si Jerwin tungkol sa pangalan. Sa totoo lang, kamukhang kamukha ng lalaki si Terence, mula sa kanyang mukha hanggang sa hugis ng katawan para siyang pirated na bersyon ni Terence. Ang mga Firewolves ay puno ng mga henyo, ang pagkuha ng ganito para sa propesor ay walang problema. Maraming mga propesor na mas magaling kaysa sa kanya, at ang paglalagay ng isang tao sa pamamagitan ng plastic surgery habang may katulad na katawan kay Terence ay napakasimple talaga.
01 ay hindi lamang dumaan sa plastic surgery, ngunit siya rin ay genetically modified ng propesor. Pagkatapos ng pagbabago, nagawa niyang gumamit ng panakanakang pagsabog ng karahasan na parang mga golden class late phase physical practitioner, bagamat kailangan niyang magpahinga pagkatapos gawin ito. Hindi niya magawa ng tuloy-tuloy, at iyon ang sinusubukang ayusin ng propesor. Naturally, ang 01 na ito ay wala ng sariling pag-iisip, ang kanyang utak ay dumaan sa kumpletong pagbabago mula sa mga dalubhasa sa utak at mga high noticed. Isa siyang zombie na sumusunod lang sa utos. Ang mga hypnotist at neuro-expert ay gumawa ng serye ng mga trigger command sa kanyang utak na nagbigay daan sa kanya na kumpletuhin ang pagnanakaw sa anumang sitwasyon na ang pagkuha ng pera bilang prioridad. At kaya, maliban sa pagiging masunurin, hindi siya kailanman magbibigay ng anumang impormasyon tungkol kay Jerwin, at ang pulis ay hindi kailanman makakakuha ng anumang bagay mula sa kanyang mga labi. Isa lang ang alam niya, ang pagnanakaw sa mga bangko, at iyon. Siya ay ganap na ginulo, at walang iniisip. Maging ang taong gumawa ng mga misyon sa kanya, si Big Scorpion, ay isang scapegoat lamang. Sa madaling salita, perpekto ang planong ito, at hinding-hindi ito haantong pabalik kay Jerwin. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hinayaang ipakita ni 01 ang kanyang mukha, dahil masyadong halata iyon na sinusubukan niyang i-frame si Terence, hindi ito gagana. Ang gusto niyang gawin ay hayaan muna ang mga pulis na maghinala kay Terence bago ipakita ang kanyang mukha, aksidente. Ang lahat ay magkakasama ng perpekto kung gayon. Dagdag pa, si Jerwin ay isang maingat na tao. Upang makumplito ang kanyang layunin sa pag-frame kay Terence, kumuha pa siya ng Land Rover na kapareho ng kotse ni Terence na may parehong mga detalye ng pinsala at maging ang parehong plaka. Ang dahilan ay upang hayaan ang mga tao na matuklasan na si Terence ang may pananagutan. Siyempre, pagkatapos magsimulang bantayan ng mga pulis si Terence, sisimula ni Jerwin ang susunod na hakbang ng plano. Buburahin niya ang 01 sa mundo, at pagkatapos ay si Terence na lang ang maiiwan sa mundo na katulad niya. Wala nang magagawa si Terence. Kahit na makaalis si Terence dito, mawawalan siya ng malaking oras. Ang makitang may problema si Terence ay magdadala ng malaking kasiyahan kay Jerwin. Si Terence ay isang taong paulit-ulit na nagtitrip sa kanya, at sa wakas ay nagkaroon na siya ng paraan para makabawi sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang mga numero, at tumakbo si Scorpion na may pananibik. Wala na ang mga numero, Master Jerwin. Magkano? Tanong ni Jerwin, halatang hindi masyadong kumpiyansa dito. Ito ang una nilang pagkakataon, at kailangan niyang gawing mas maayos ang mga bagay-bagay para makakuha sila ng mas malaking halaga ng pera. Mula sa aming mga pagtatansya mula sa bangko at sa tindahan ng alahas, ito ay nasa 30 milyon. Sabi ni Scorpion. Ganoon karami. Natigilan si Jerwin. Hindi niya inaasahan na makakakuha sila ng ganito kalaking kita. Nagsimula siyang tumawa ng malakas. Good. Huwag mo munang hawakan ang mga alahas, ibigay mo na lang sa mga firewalls. May mga specialist sila na namamahala sa paggawa nila sa pera, wala namang problema doon. Ibigay mo rin sa kanila lahat ng bagong print na pera, yung lumang pera lang ang kukunin natin. Oo, tumango si Scorpion at pumasok sa trabaho. Si Jerwin sa kabilang banda ay napangiti sa sarili. Ito ay isang magandang plano, isang bagay na kasing simple nito ay nagbibigay sa kanya ng napakaraming potensyal na makabalik. Oh, Cheryl, bakit ba ayaw mo sa akin? Starfield Police Station. Si Wayne ay nakaupo sa silid ng pagpupulong na may seryosong mukha. Wala si Amara, kaya kailangan niya maging command ng grupo ngayon. Ang hindi niya inaasahan ay sa isang maikling araw, 2 nakawan ang pinagdaanan ni Starfield. Ang 2 pagnanakaw ay nangyari sa halos parehong oras, at sa hitsura nito, ito ay ginawa ng isang tao na gumagamit ng parehong paraan. Isa itong direkta, independenteng pagnanakaw. Ang yugto ng panahon ay napakaikli na ang mga pulis ay hindi man lang nakarating sa oras. Dagdag pa, ang paraan ng pagpark nila ng kanilang Land Rover ay perpekto rin. Ito ay ganap na nasa blind spot ng bangko. Iniwasan nila ang lahat ng kamera, at walang makapagsabi kung aling sasakyan ang kanilang sinakyan. Ngunit, mula sa mga saksi, sinabi nila na dapat itong maging isang Land Rover, bagaman hindi nila nakuha ang plaka at numero ng modelo. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang tungkol sa ganoong uri ng bagay.
Wala si Amara dito, at nagbigay ito kay Wayne ng matinding pressure. Siya ang kasalukuyang vice captain ng isang squad, at dito siya nagkaroon ng pagkakataon na magpakita ng pamumuno, noong wala si Amara. Talagang nadidismaya siya sa kasong ito. Ang magnanakaw ay sobrang baliw, nagpunta pa siya sa pangalawang tindahan, inaasar lang niya ang lahat sa puntong iyon. Ngunit ang ganitong uri ng pamamaraan ay talagang nagpayanig kay Wayne. Ito ay maaaring maging isang practitioner na kanilang kinakaharap. 1394. Ang mga practitioner lang ang makakagawa ng marahas na puwersang buksan ang pinto ng vault at basagin ang salamin. Hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng kahit sino, kailangan mong maging mas mataas sa golden class man lang. Kung ganoon nga ang kaso, kailangan niyang seryosong kausapin si Director Harold tungkol dito. Siyempre, hindi alam ni Terence na siya ay nagnakaw na ng 2 lugar at nagdulot ng isang grupo ng kaguluhan. Natural na walang alam si Amara tungkol dito, at hinihintay nilang lahat si Old Hal at Akira na tapusin ang mga larawan hanggang sa pintuan ng buhay at kamatayan. Binuklat ni Terence ang mga tala sa kanyang mga kamay. Hindi pa niya ito masyadong pinag-iisipan, ngunit pagkaraan ng ilang pahina ay humanga siya. Ang mga pamamaraan ni Lijo sa pagpapagaling ng mga karamdaman at ang kanyang proseso ng pag-iisip sa medisina ay talagang nagbigay sa kanya ng ibang anggulo sa medisina, kaya't ang Lijo na ito ay talagang napakahusay na tao sa buong panahon. Kung nabubuhay pa siya ngayon, hindi siya magiging mababa kay Old Linford sa aspetong medikal na kakayahan, baka mas magaling pa siya. Ngunit habang si Terence ay maaaring interesado sa nilalaman ng mga medikal na tala na ito, itinoon pa rin niya ang kanyang atensyon sa paghahanap ng impormasyon sa prutas ng apoy na espiritu. Sa kabutihang palad, si Lijo ay isang maigsi na tao. Ang paraan ng pag-record niya ng kanyang mga tala ay parang ginawa niya ito para sa sarili niyang pagbabasa. Hindi niya sinasadyang ipakita ito sa iba, kaya hinayaan nitong si Terence na magbasa ng maginhawa. Kung ito ay isang uri ng pagsusulat ng aklat-aralin, ito ay tumagal ng mas mahabang panahon. Upang makatipid ng oras, lumingon si Terence at binasa ang mga salita, naghahanap ng anumang bagay na nagbanggit sa prutas. Sa wakas, nang maabot niya ang kalahating punto, natagpuan niya ito. Huminga ng malalim, binasa niya itong mabuti. Ang kabanatang ito ay higit sa lahat ay tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng isang kaibigan na may kung anong uri ng madilim na enerhiya sa loob niya, at pagkatapos ng lahat ng gamot na ginamit upang kontrahin ito ay nabigo, narinig ni Lijo ang isang lumalagong alingawngaw sa isang lugar sa pinakamalamig na lugar ng North Pole, sa tuktok ng isang manyeb na bundok, ay isang puno na nagdadala ng bunga ng apoy na espiritu. Bawat 30 taon ay mamumulaklak ito, at mayroon itong malakas na epekto laban sa madilim na enerhiyang ito. Ang bundok sa North Pole ay hindi isang napakabait na lugar, at anumang puno o prutas na namumulaklak ay hindi magiging isang pangkaraniwan lamang. Malamang na hindi itataya ni Lijo ang kanyang buhay upang pumunta sa North Pole upang hanapin ang prutas na iyon kung ito ay isang estranghero, ngunit ang kaibigang ito ay nagkataong malapit sa kanya, isang tagapagturo at kaibigan. Ito ang kanyang guro sa refinement, at masasabing lahat ng kanyang mga kasanayan sa pagpipino ay itinuro niya. Ang taong ito ay na-invaded na ng maitim na enerhiya sa oras na iyon, at ito ay sanhi ng isang aksidente sa panahon ng refinement. Wala nang maraming oras si Lijo, kaya nag-impake siya at nagpunta sa isang paghahanap. Sa patuloy na pagbabasa, idinetalye nito ang proseso at paglalakbay ng kanyang paglalakbay sa bundok, at si Terence ay hindi nagtagal sa pagbabasa doon. Ito ay isang iba't ibang oras, pagkatapos ng lahat, na walang mga tren o kotse o eroplano, mayroon lamang silang mga binti at kabayo. Iba na ngayon. Ngunit ang kawili-wiling bagay ay ang mga salitang ito at ako, ay binanggit ng maraming beses. Inakala ni Terence na mali niya itong isinulat, at ang ito, ay tumutukoy sa kanyang kaibigan, ngunit kalaunan ay malinaw na ito ay tumutukoy sa isang hayop. Sino ba ang kasama nitong Lijo? Hayop ba ito? Pero mukhang matalino nga ito, nakatulong ba ito sa kanya na hanapin ang kinalalagyan ng prutas? Dahil sa tulong nito nahanap ni Lijo ang lokasyon, at pumitas sila ng prutas at umuwi. Ngunit sa buong journal ay hindi nabanggit kung nasaan ang punong ito, sinabi lamang nito na may ilang random na ito, na tumulong sa kanya na mahanap ito. Bagaman, ito ang nagplano ng lokasyon ng bundok, kaya kahit papaano ay kailangan ni Terence na sumama.
Sa general na lokasyon ng puno, huminga ng malalim si Terence hanggat nasa kanya ang tingga na ito, ilang oras na lang bago niya matagpuan ang bunga. Ang ito, gayunpaman, ay talagang nakapukaw ng kanyang interes. Ano lang ang bagay na ito? Ayon kay Old Linford, dala ni Lijo ang espesyal na tool na ito na tumulong sa kanya na maghanap ng mga espesyal na kayamanan at gamot, ngunit tila ito ay isang bagay na nabubuhay. Maaari ba itong isang bagay na katulad ni General Wilson? Lumingon ang mga mata ni Terence kay Wilson. May mga hayop na may espesyal na pangamoy sa mga bagay tulad ng gamot, alam iyon ni Terence. Kung talagang hayop ito, namatay o inilibing na kasama ni Lijo pagkatapos ng maraming taon. Umiling si Terence. Tila hindi mangyayari ang kanyang pangarap na hanapin ang espesyal na hayop o kasangkapang iyon. Kailangan niyang umasa sa kanyang sarili kung gusto niyang mahanap ang prutas. Hindi. Biglang umiling si Terence. Wala bang halimaw na kakakilala lang nila? Hindi ba't ang tagapag-alaga ng libingan ay nabubuhay, at nabubuhay ng hanggang 1,000 taon? Posibleng buhay pa talaga ang hayop na ito. Mula sa mga bagay-bagay sa mga tala, tila si Lijo ay may napakalapit na relasyon sa halimaw na ito, at naisip ni Terence na may posibilidad na ito ay kasama ng kabaong ni Lijo. Sa posibilidad na iyon, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang pinto at tumahimik. Napabuntong hininga siya. Mula sa tunog nito, ang espiritong hayop na ito ay maaaring hindi isang uri ng pag-atake, ngunit isang halimaw lamang na mahusay sa pag-amoy ng mga kayamanan. Gayunpaman, ito ay napakalakas na at ang sakam na matandang si Elder York ay tiyak na pupunta dito kung alam niya ang tungkol sa hayop. Kinailangan ni Terence na bumalik dito ng mag-isa sa susunod. Ngunit habang nasa kamay niya ang impormasyon ni Boji pati na rin ang Jade, hindi siya grave robber. Madedehado pa rin siya. Tumingin si Terence kay Akira. Kung maaari niya itong isama sa susunod na pagkakataon, makakatulong ito sa kanya ng husto. Pero paano niya sasabihin ito kay Akira? Ito rin ay para sa pinakamahusay kung magagawa niya ito nang hindi inaalerto si Amara at Julian, dahil narito sila upang hulihin ang mga magnanakaw sa unang lugar. Ilalagay sila sa mahirap na lugar kung magnanakaw siya ng libingan sa harapan nila. Kaya mas makakabuti kung hindi niya sasabihin sa kanila. 1395. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Terence na pag-isipan niya ito pagkatapos na buksan ni Akira ang pinto. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbuklat ng mga pahina. Sa susunod na pahina, nakakita siya ng impormasyon tungkol sa Fire Spirit Fruit kung paano ito ibinalik ni Lijo para sa kanyang kaibigan. Sa simula, hindi masyadong pinapansin ni Terence ang mga detalye habang siya ay mabilis na nagbabasa ng mga tala, ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa isang linyang iyon, laking gulat niya. Ang prutas na espiritu ng apoy na nakaimbak sa isang kahon ay nalante at naging isang uri ng tuyong damo. Gayunpaman, optimistic pa rin si Lijo at sumugal sa epekto ng tuyong damo, umaasang magiging mabisa pa rin ito ngunit tila wala man lang epekto. Sa estado ng kawalan ng katiyakan, nagpasya siyang magsaliksik muli sa prutas at gumawa ng ilang pagbabasa. Sa wakas, natagpuan niya ang dahilan sa likod ng dahilan. Ang prutas na espiritu ng apoy ay mahirap pangalagaan dahil sa likas na elemento ng apoy. Pagkatapos umalis sa sanga ng puno, ang pagiging epektibo ng prutas ay magsisimulang maglaho, kaya ito ay pinakamahusay na ubusin sa lugar kung hindi ay wala ng punto ng pagkonsumo. Ang buong paglalakbay na ito ay inabot si Lijo ng higit sa 6 na buwan. Malinaw, sa oras na iyon, ang prutas ay mawawala ang epekto nito. Mapait na ngumiti si Lijo Zhang matapos malaman ang dahilan, ngunit kailangan pa rin niyang gamutin ang sakit ng kaibigan kahit anong mangyari. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pananaliksik, nagbasa ng higit pa tungkol sa prutas hanggang sa kalaunan, sa wakas ay nakahanap siya ng paraan upang mapanatili ang prutas. Ang tanging paraan upang mapanatili ito ay ang pag-imbak nito sa isang kahon na gawa sa kahoy na Wanyanchen. Gayunpaman, ang kahoy na ito ay napakabihirang na ito ay wala kahit saan, kahit si Lijo mismo ay hindi pa ito nakita noon, lalo na't imposibleng mahanap ito sa napakaikling panahon.
Nang walang natitirang pagpipilian, maaari na lamang niyang isama ang kanyang kaibigan sa kanyang paglalakbay habang siya ay muling patungo sa hilaga. Sa huli, naging maayos ang lahat. Matapos ubusin ang prutas, nagawang supple ng apoy ang lamig sa katawan, matagumpay itong naalis sa kanyang sistema. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng fire spirit fruit ay nagdulot ng mga side effect tulad ng mahinang katawan, hindi makapagsagawa ng alchemy, at iba pa. Gayunpaman, wala talagang pakialam si Terence sa mga side effect na ito, wala nang mas mahalaga kaysa iligtas ang buhay ni Trixie. Kahit na mahina si Trixie, naniniwala si Terence na makakahanap siya ng mga paraan para ayusin ang kondisyon ng kanyang katawan mamaya. Habang nabubuhay siya, walang imposible. Ang paraan ng pagkonsumo ng apoy na espiritong prutas ay hindi komplikado, ang direktang pagkain nito ay magagawa ang trabaho. Sa mga tala, walang masyadong seryosong binanggit, ngunit sinabi nito na pagkatapos ubusin ang prutas, ang tao ay mahuhulog sa isang mahinang estado, ang katawan ay pabago-bago mula sa init at lamig ng walang anumang babala, at sa oras na iyon, si Lijo ay kailangang gumamit ng temperatura ng kanyang katawan upang panatilihing mainit ang kanyang kaibigan. At sa oras na iyon, nalaman din ni Terence na ang kaibigang ito ni Lijo ay talagang babae. Isang maruming kaisipan ang pumasok sa isip ni Terence. Tinukoy ni Terence ang Snow Mountain at ang lokasyon ng puno sa kanyang utak at nagsimulang maghanap ng its information. Pagkatapos magkaroon ng ilang direksyon, ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa espiritong hayop ay mas madali. Bagaman, hindi isinama ni Lijo kung paano niya ito natagpuan, ngunit binanggit niya ito at inilarawan sa mga tala. Matapos matipon ang lahat ng impormasyon mula sa iba't ibang bahagi at seksyon ng mga tala, sa wakas ay natagpuan ni Terence ang impormasyong hinahanap niya. Ang pangalan ng espiritu ay tinawag na Skybolt na baboy, ito ay may anyo ng isang beak na hindi kailanman lalaki. Minsan tinatawag itong Skybolt pig o treasure pig. Ang espiritu mismo ay isang mababang antas ng espiritu, ngunit maaari itong mag-level up sa paglipas ng panahon, kaya kahit na ang espiritu ay hindi maging gininto ang klase kapag ito ay ipinanganak pagkatapos kumain ng mga pambihirang halamang gamot at kayamanan, maaari itong mabilis na mag-level up sa golden class o mystic class o mas mataas pa. Ang paghahanap ng kayamanan ang pangunahing kakayahan ng Skybolt Pig, makakahanap siya ng iba't ibang napakabihirang halamang gamot at kayamanan mula sa isang buong bundok lamang. Nakahanap si Lijo ng mga pambihirang halamang gamot salamat sa hindi natural na ultra-sensitive na kakayahan sa pagtuklas ng espiritu. Matapos basahin ang mga tala, nakita ni Terence na kawili-wili ang batang ito. Kung ang espiritu ay talagang nasa libingan pa rin sa tabi ng puntod ni Lijo, kung gayon ay talagang mapalad siya sa pagmamay-ari nito. 2 araw ang lumipas hanggang sa wakas ay natapos na ni Terence ang pagbabasa ng mga tala, at si Akira at Old Hal ay tila umasenso na rin sa kanilang pag-unlad, pareho silang natapos sa wakas ang mga palaisipan, ibinalik ang orihinal na pagpipinta mula sa simula. Tapos na, matagumpay na nagawa. Inilagay ni Akira ang huling piraso ng papel sa tamang lugar habang nakahinga siya ng maluwag. Binuksan ni Elder York ang kanyang mga mata at naglakad patungo sa kanila. Samantala, isinara ni Terence ang mga tala at tumayo rin. Halos binasa ni Terence ang nilalaman na kailangan niya. Maliban sa impormasyon tungkol sa 9 Fushi Needles, natutunan niya ang lahat ng gusto niya. Nalaman mo na ba kung aling pinto ang pintuan ng buhay at kamatayan? Naiinip na tanong ni Elder York, napakatagal na niyang bumaba mula sa bundok kahit na hindi niya ipakita ang kanyang mukha sa karaniwang mundo, ang pulong ng Noble House ay hindi biro na magagawa niya. Mapapansin ng mga tao ang kanyang pagkawala. Kailangan niyang bumalik sa tagong bahay ni York sa lalong madaling panahon. Oo, natukoy namin kung aling pinto ang pipiliin, tumango si Akira. Sa dalawang painting na ito, ang isa ay kumakatawan sa muling pagsilang ng kaluluwa at ang isa naman ay kumakatawan sa pagtakas sa langit. Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Elder York ang pagkakatulad. Simple lang ang kahulugan, soul rebirth is for the dead, only the souls of the dead could be reborn. Many tombs have similar paintings like this. On the other hand, escaping to the sky probably represents life.
It means that we can still escape from this tomb, paliwanag ni Akira. Nakikita ko, dumaan tayo sa pagtakas sa langit, hindi ba iyon ang pintuan ng buhay? Alin ang pintuan ng buhay, paano natin ito bubuksan? Tumango si Elder York at nagtanong. Ang kaliwa. Sa teoryang pagsasalita, kung ilalagay natin ang mga piraso ng puzzle sa mga tamang lugar at babuoin ang pagpipinta, maaari nating i-deactivate ang lock ng pintuan ng buhay at ligtas na makatakas sa lugar na ito, patuloy ni Akira. Gayunpaman, hindi pa rin sigurado ang mga bagay, dapat ba nating ilagay muna ang mga puzzle sa mga lugar? Sa tingin ko ang pintuan ng buhay ay walang utos sa paglutas ng palaisipan ngunit ang pintuan ng kamatayan ay mayroon. Ang matandang hal ay nagkomento ng kanyang opinyon sa pagkakataong ito. Oh, bakit mo nasabi? Tanong ni Elder York. Tulad ng nakikita mo, sa pagpipinta ng pintuan ng kamatayan, lahat ay nakapila sa pagkakasunod-sunod, ginagawa ang mga bagay ng naaayon, itinuro ni matandang hal ang natapos na palaisipan sa lupa, sa kabilang banda, sa kabilang banda, sa kabilang banda, ang pagpipinta ng pagtakas sa langit, lahat ay tumatakas na parang kayaig ng mga bubuyog, nang walang kaayusan at gulo. Oo. Gaya ng masasabi ng isa, ang pintuan ng kamatayan ay nagpapahiwatig na sa atin na kailangan nating gawin ang mga bagay sa isang naibigay na pagkakasunod-sunod upang i-unlock ang lock at buksan ang pinto ngunit ito ay iba para sa pintuan ng buhay, hanggat inilalagay natin ang mga puzzle sa tamang lugar, ang pinto ay mabubuksan. Namulat ang realisasyon kay Akira nang sumang-ayon siya sa pananaw ni Old Hal. She-eyed Old Hal, this guy wasn't a good for nothing after all, at this critical point in time, kahit papaano ay magagamit siya. Kung bibigyan siya ng mas maraming oras para mag-analyze, kahit si Akira ay makakapag-iba-iba ng mga painting ngunit naituro ito ni Old Hal sa lugar na nagligtas sa kanila ng ilang oras. 1396. Ito ay aking personal na opinyon lamang, hindi ko alam kung ang sistema ay gagana sa paraang inilarawan ko, hindi ko magagarantiyahan ang resulta, pag-aalinlangan ni Old Hal. Pagkatapos ng lahat, hindi siya 100% na sigurado, na nakakaalam kung may napunta sa timog ang mga kahihinatnan ay napakalaki. So magsisimula na ba tayo o hindi? Naiinip na muling nagtanong si Elder York, bakit hindi na lang natin subukan ang tubig? Kumpletuhin mo ang puzzle ng pintuan ng buhay. Ito. Natigilan ng matandang hal at mapait na ngumiti, Elder York, ang puzzle na ito ay maaaring may mga bitag na nakatago dito, medyo delikado. Hindi natin ito basta-basta mahawakan ng walang pag-aalala, kung hindi, tiyak na magkakamali. Mali. Sumimangot si Elder York, hindi na gaanong inis, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Maaari nating subukan. Ngunit sino ang handang sumubok? Walang binanggit na pangalan ang matandang hal ngunit tumigil ang kanyang tingin kay Elder York. Siya ang pinakamalakas sa grupo, kung tutuusin. Natural, ang isang nagbabanta sa buhay na sugal na tulad nito ay dapat ibigay sa taong may pinakamaraming kakayahan ngunit itong si Elder York ay sadyang naging duwag. Gusto ni Elder York na gawin niya ito ngunit hindi siya naglakas loob na ituro ang kanyang daliri sa kanya. Natural na alam ni Elder York kung ano ang gusto ng matandang hal ngunit hindi siya nahiya ng tuyong ubo at tumingin kay Terence, lalaking magnanakaw, dahil napakaraming benepisyo ang nakuha mo, bakit hindi mo bigyan ng higit na pagsisikap para makabawi? Kung hindi, bigyan mo muna ako ng mga personal na tala at susubukan ko. Oo naman, pumunta ka at subukan, hahayaan kitang kopyahin ang mga personal na tala, pagninilay at mungkahi ni Terence. Malinaw na hindi papayag si Terence na ibigay ang mga personal na tala kay Elder York. At saka, pagkatapos makinig sa lahat ng impormasyon tungkol sa pagiging alchemist mula kay Elder York, walang paraan na madaling ibigay ni Terence ang mga tala, hindi ba? Higit pa rito, sa mga medikal na tala ni Liju, binanggit niya kung gaano kapakipakinabang ang maging isang alchemist, natural na ginagawang mas determinado si Terence na maging isa. Gayunpaman, ang pagbibigay kay Elder York ng isang kopya ay tinatanggap pa rin.
Kung gusto ni Elder York na kopyahin ang mga personal na tala, kailangan niyang bigyan ng oras si Terence na kopyahin din ang mga medikal na tala, pareho ang mga ito sa mutual terms kaya kung susubukan ni Elder York na tumanggi sa kanyang mga salita, wala siyang makukuha. Binibigyan na kita ng kopya ng mga medikal na tala, bakit hindi ako nakakakuha ng kopya ng mga personal na tala? Subukan mo. Sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Nagreklamo si Elder York, lalaking magnanakaw, huwag mo akong paglaruan, buksan mo ang pinto. Sa anong dahilan dapat kitang bigyan ng kopya? Mahinang tanong ni Terence, nagkasundo kami sa mga tuntunin kanina papayagan mo akong magkaroon ng kopya pero hindi kami pumayag na bigyan ka ng kopya, di ba? Dahil ayaw mo ng kopya, susubukan ko. Ngumuso si Elder York sa loob, mayabang na brat, dahil hindi mo ako binibigyan ng kopya, aagawin ko na lang ito sa iyo mamaya. Makikita natin kung sino ang huling tumawa. Naglakad si Terence patungo sa pintuan ng buhay at kamatayan, iniunat niya ang kanyang kamay para maabot ang pintuan ng buhay, ginalaw ang isa sa mga piraso ng puzzle. Pagkaraan ng ilang sandali, wala pa ring reaksyon mula sa Jade sa kanyang dibdib na nagpapatunay sa pagsusuri ni Old Hal at Akira. Ang pintuan ng buhay ay walang panganib at hindi na kailangang kumpletuhin ang isang ibinigay na utos upang i-unlock ang pinto. Hanggat ang mga puzzle ay inilagay sa tamang mga lugar na bumubuo ng isang kumpletong pagpipinta, maaari silang makaalis sa lugar na ito. Sa tingin ko ito ay ligtas, sinimulan ni Terence na ilipat ang iba pang mga piraso ng puzzle sa pintuan ng buhay, at walang kakaibang kababalaghan o panganib na lumitaw. Phew! Nakahinga ng maluwag ang karamihan matapos makita kung paano casual na inilipat ni Terence ang mga piraso ng puzzle. Ang matandang Hal ay labis na nagpapasalamat kay Terence. Sa libingan na ito, kung wala si Terence, matagal na siyang inabandona. Walang paraan na makatayo pa siya dito ng buhay sa huling yugto ng pagtakas sa libingan, tiyak na hindi ito madaling gawain. Kaya hindi naging maramaw si Old Hal sa pagbibigay ng mga papuri, ang lalaking magnanakaw pa rin ang pinakamalakas, higit sa iba sa katapangan. Kumpletuhin mo ito dali, hindi nagsalita si Terence at tumalikod na lang, iniwan ang pinto sa likod niya. Si Terence ay hindi dalubhasa sa mga palaisipan, at dahil kayang gawin ito nina Old Hal at Akira, hindi na niya kailangang gawin ito at ipasa ang gawain pabalik sa kanila. Bagamat natapos ang mga puzzle sa lupa, ang paglalagay ng lahat ng piraso sa tamang lugar sa pinto ay hindi rin madaling gawain. Mayroong humigit kumulang higit sa 100 piraso ng puzzle, kung hindi ay hindi mag-aaksaya ng maraming oras at pagsisikap sina Akira at Old Hal dito. Sa Hidden House Pits, sina Jack Pitts at Sean ay parehong nakaupo sa isang saradong silid na nag-uusap. Sigurado ka bang tama ang iyong narinig? Na si Galton ay hindi Panginoon at nakuha lamang ang kanyang lakas mula sa isang espesyal na pangyayari. Pagkatapos niyang maubos ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay hindi na siya magiging iba sa isang ordinaryong tao. Tanong ni Jack Pitts na seryoso ang mukha. Oo, tatay. Tumango si Sean, bukod dito, ayon sa aking inspection, pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, si Galton ay sa katunayan ay mas mahina kaysa sa isang ordinaryong tao, siya ay kasalukuyang nasugatan at nakahiga sa kama, sabi ni Sean, ang taong ito ay malamang na nasa kanyang pinakamarupok na punto, hindi man lang nananakot. Ano ang gusto mong sabihin? Tumango si Jack Pitts. Tay, sa tingin ko, kaming House Pitts ay nawalan ng 3 Panginoon sa ilalim ni Terence at ng kanyang tagasunod. Hindi na namin kayang tiisin ang kahihiyan na ito, kung hindi, baka isipin ng ibang mga marangal na bahay na napakahina at walang silbi ang House Pitts, hindi na namin kayang ipagtanggol ang aming sarili. Nais ni Sean na maghayganti matapos malaman na si Galton ay hindi isang malakas na master. Siyempre, hindi natin matitiis ang kahihiyan na ito ngunit kasabay nito, ano ang kinalaman sa atin ng mga opinyon ng iba pang maharlikang bahay. Kumaway ng kamay si Jack Pitts at nag-lecture, Sean, masyado ka pang bata. Baka magaling ka sa paghawak ng mga bagay-bagay pero hindi mo pa rin maiiwasan ang pagiging masyadong bata at agresibo sa mga bagay-bagay.
Wala tayong dapat pakialam sa opinyon ng iba sa atin, so what if they think that we are the joke of the century? Hayaan mo na lang sila, wala rin namang mawawala sa house pits. Oo, tatay, salamat sa aralin. Nagulat si Sean at mabilis na humingi ng paumanhin. Tay, naiintindihan ko na ngayon, talaga, masyado akong nag-aalala sa mukha natin. And, tandaan, bilang isang nakatagong marangal na bahay, kung nais mong manatili sa tuktok o umunlad sa susunod na antas, kailangan mong matuto ng makapal at itim na pilosopiya. Ang iyong mukha ay dapat na makapal at ang iyong puso ay dapat na itim, anuman ang isipin ng iba sa atin, hindi natin dapat pag-isipan iyon. Ang pinakamahalaga ay kung paano tayo makitungo sa mga tao. Pagpapatuloy ni Jack Pitts, tulad ng sinabi mo, ganito kalakas si Galton dahil gumamit siya ng isang espesyal na channel para madagdagan ang kanyang lakas, ngunit para lang mapatay niya si Woody ng ganoon. Hindi natin maaaring maliitin ang isang kaaway na tulad nito. Noong panahong iyon, kung tayo ay magiging agresibo at maghaiganti sa ating mga kapwa master nang hindi nag-iisip, ang mga namatay ay ang mga Pitts Masters, bagaman ang tingin natin ay hindi na si Woody, sa halip na si Woody ang iniisip natin ngayon. Paano kung kapag naghiganti tayo, nabawi na niya ang kanyang lakas? May isang Terence pa rin sa likod niya at tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung saan siya galing sa mga taong ito ngunit hindi tayo ang dapat na bumaba at marumi, hindi ba may mga taong naiinip na gustong pumatay kay Terence? Tama ka. Dad, sinusubukan mo bang sabihin na dapat nating ilabas ang balita tungkol kay Galton at hayaan ang iba na gawin ang trabaho habang pinagmamasdan natin ang laban mula sa dilim? Tumango si Sean at nagtanong. 1397. Tiyak, nakatagong bahay Hale at karaniwang House York, hindi ba't mga kaaway din sila ni Terence? Bakit hindi natin palabasan ang pusa sa bag at hayaan silang gawin ang trabaho para sa atin habang nagmamasid tayo at walang ginagawa sa dilim, sabi ni Jack Pitts. Okay, Dad, ikakalat ko na ang balita. Tumango si Sean na iintindihan niya kung saan siya nagkamali. Bilang susunod na kahalili ng House Pitts, ang kanyang karunungan at pagkana ay hindi masama ngunit siya ay masyadong agresibo, ito ay isang masamang ugali na kailangang itama. Maraming channel ang House Pitts para ipakalat ang balita kaya nang walang labis na pagsisikap, lahat ng sinumpaang mga kaaway ni Terence ay naabisuhan, kasama si Irving na unang nalaman ang tungkol sa magandang balitang ito. Tito Zoo, Sumaowang, ano ang iniisip ninyo tungkol sa balitang ito? Si Irving ay natakot kay Galton at hindi pa nakaka-recover sa pagkabigla. Biglang may lumabas na chismis na ganito at hindi niya alam kung totoo o peke. Hindi ko masabi, ang balitang ito ay maaaring totoo at maaaring maging mali sa parehong oras. Kung hindi natin ito nasasaksihan para sa ating sarili, sino ang nakakaalam? Ikinaway ni Sumaowang ang kanyang kamay, ngunit hindi ako eksperto sa larangang ito, kaya huwag masyadong seryosohin ang aking opinyon. Sa tingin ko, hindi ito fake news, halos 80% ang posibilidad na totoo ang balita, ibinuka ni Uncle Zo ang kanyang bibig, bagaman hindi ibinunyag ang pinanggalingan ng balita, alam nating lahat na ito ay inilabas ng House Pitts. Hindi sila basta-basta maglalabas ng balita ng walang magandang dahilan, bawal din ang maglabas ng mga peking balita sa loob ng mga tagong bahay na maharlika. Alam ni Uncle Zo ang inside rules kaya ipinaliwanag niya ito sa kanila. Ngunit gaano man kay totoo ang balita, ito ay hula pa rin, hindi natin masasabi kung talagang nawalan ng lakas si Galton dahil maaaring hindi rin tumpak ang investigasyon ng House Pitts. Ipinagpatuloy ni Lisa Hoa, marahil ay sinusubukan ng House Pitts na humiram ng kutsilyo ng isang tao upang patayin siya. Maaaring totoo ang balitang ito ngunit marahil ay masyadong kakaiba para sa kanila na kumilos dito, kaya naman naglabas sila ng balita umaasa na may susubok ng tubig para sa kanila, ito ang pinakaklasikong paraan ng pag-iwas sa mga kahihinatnan. And, not bad. Hindi pwedeng tayo ang lalabas ng ulo sa pagkakataong ito dahil wala tayong mga masters na makakalaban nila ngayon, kaya kalimutan na lang natin. Tumango si Irving.
Kumatok si Sujaunang sa pinto habang nag-uusap ang grupo. Master Irving, may isang matandang lalaki sa bar, tinawag niya ang kanyang sarili na kuya ni Uncle Zu, ikaw ba? Ang kuya ni Uncle Zu. Natigilan si Irving, hindi niya alam kung saan nanggaling ang kuya na ito. Oo, talagang tinawag ng tao ang kanyang sarili na kuya ni Uncle Zu. Tumango si Sujaunang habang sumagot siya. Samantala, natuwa si Uncle Zu nang marinig ang usapan, ang kuya ko. Nandito ba talaga ang kuya ko? Ipasok mo siya, malalaman ni Uncle Zu kapag nakita na niya siya ng totoong tao, utos ni Irving. Kung nandito ang taong ito para maghanap ng gulo, walang saysay na pigilan siya dahil alam niyang hindi niya ito mapipigilan at mawawala ng silbi ang mga pagsisikap niya. Gayunpaman, kung ito talaga ang kuya ni Uncle Zu, magiging magandang balita ito para sa kanila kaya pumayag siyang gawin iyon. Si Uncle Zu ay labis na nasasabik. Matamang nakatingin sa entrance ng kwarto ang kanyang tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Sujanang ang isang matandang lalaki sa silid at hindi na mas masaya si Tio Zu nang bumulalas siya, Kuya, ikaw ba talaga iyan? Lil, brother. Ako, after so many years, we can finally meet. Natuwa ang tao na makita rin si Uncle Zu, binigyan ako ng misyon ng master at pinagbawalan akong makipagkita sa iyo ng pribado ngunit sa kaibuturan ng puso ni Kuya, namiss kita ng sobra. Kung gayon ikaw. Agad na nagbago ang mukha ni Uncle Zu nang marinig niyang hindi pinayagan ng master ang kapatid na makipagkita sa kanya ng pribado. Si Irving ay kasama nila ngayon, at kung sasabihin niya ito sa kanyang ama, ang mga kahihinatnan ay napakalaki. Haha, kuya, hindi mo ba alam? Lumabas sa Mystic Class ang kuya mo kahapon. Opisyal na akong Earth Class Master ngayon. Sinabi ng bisita, pumayag si Master na pauwiin ako kapag nakapasok na ako sa Earth Class. Ang ibig sabihin ng pag-uwi ko ay makilala ka ngunit walang makakapalit sa akin para sa aking misyon kaya humingi ako ng permiso kay Master na makita ka na lang. Kung hindi, bakit ko malalaman ang lokasyon mo? Nagpahinga si Uncle Zu matapos makinig sa paliwanag ng kanyang kapatid, sa katunayan, walang paraan na malalaman ng kanyang kuya ang kanyang lokasyon kung hindi sasabihin sa kanya ni Master. Kung gaano siya kasaya para sa kanyang kapatid, nakaramdam siya ng kalungkutan na namumuo sa loob niya ang kanyang lakas ay nabawasan ng husto, siya ay higit sa isang Golden Class Master ngayon. Lil, kuya, anong lakas mo? May progress na ba? Masayang tanong ng bisita. Ako. Huwag mo nang banggitin, bumantong hininga si Uncle Zu at naging madilim ang kanyang mukha, mahabang kwento iyon, pero hayaan mo muna akong ipakilala sa iyo, ito si Irving, Young Master Hale, ang ina po ni House Hale. Nagtatrabaho ako para sa kanya ngayon. Young Master Hale, ikinagagalak kitang makilala. Agad siyang binati ng bisita matapos malaman na siya ang Young Master ng House Hale. Alam niya na ang Irving na ito ay ang bastos na anak ng kanyang amo ngunit anuman ang mangyari, lalaki pa rin siya na inapo ni House Hale, at si House Hale ay may kinikilingan sa mga lalaki. Hindi tulad ng mga batang babae na naging kasangkapan lamang para i-connecta ang kasal. Elder Zu, binabati kita sa iyong tagumpay. Nakiliti si Irving na pink nakakuha lang ba siya ng Earth Class Master na bumaba mula sa langit. Kung siya ay kapatid ni Uncle Zu, tiyak na mag-aalala siya kay Uncle Zu at dahil si Uncle Zu ay nasugatan ni Terence, ibig sabihin ba nito ay may pagkakataon para sa paghihiganti? Masyado kang mabait. Tama, Lil, brother, ano ang sinabi mo kanina? Tungkol sa iyong lakas. Naalala ni Elder Zu na may mali sa sagot ng kanyang kapatid. Nakipag-away ako sa isang tao at nasugatan ng husto. Nagsisimula na akong gumaling ngayon ngunit nawalan ako ng halos lahat ng lakas ko, nasa mid-phase Golden Class na ako ngayon. Bumantong hininga si Uncle Zu. Hindi ba early phase Mystic Class ka? Anong nangyari? Nagbago ang mukha ni Elder Zu, ano lang ang nangyari? Sino ang gumawa nito sa iyo? Sabihin mo kay kuya, ipaghihiganti ka ni kuya. Kalimutan mo na yon. Si Terence iyon, malamang narinig mo na ang F***er na ito, tama.
Kamakailan lang ay gumawa ang kanyang tagasunod at pinatay si Woody. Natural, hindi papayag si Uncle Zo na makipagsapalaran ng ganito kalaki ang kanyang kuya. Kahit nagalit siya kay Terence, alam niya kung gaano kalakas ang kanyang tagasunod, walang paraan na hahayaan niya ang kanyang kuya na haminin siya. Terence. Natigilan si Elder Zo at nag-igting ang kanyang mga ngipin paanong hindi niya narinig ang lalaking ito noon pa. 1398. Kaya lang hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay-bagay kay Woody. Pinaponte siya sa isang misyon ng pinuno ng bahay, kaya hindi ganoon kahusay ang kanyang mga channel ng impormasyon. Lahat ng impormasyong natanggap niya ay nagmula sa mga Hale. Dahil dito, nagulat siya sa balita ng kanyang nakababatang kapatid. Ano nga ba ang nangyari? Walang itinago ang nakababatang si Zo, at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanya, kasama ang impormasyong leak na ipinalabas ng House Pitts. Natahimik ang nakatatandang Zo habang iniisip itong si Terence. Ganun ba talaga siya kalakas? Oo, hindi siya maliit na prito, pero may problema sa follower niya. Dapat ko ba siyang pakinggan? Hindi mo dapat. Tumalo ng nakababatang Zo, brother, anong klaseng bahay ang nakatagong House Pitts? Maaaring mga physical practitioner sila, ngunit sa kabuoang lakas ng labanan, mas malakas sila kaysa kay House Hale. May mga master sila sa Sky Class, at hindi kami ang dating ulo ng aming House Hale ay hindi man lang nakipag-ugnayan at nawala pagkatapos pumunta sa lugar na iyon, at ang kasalukuyang yugto ng ating bahay ay matagal nang natigil sa Earth. Pinakamahina sa mga nakatagong bahay, hindi tayo maaaring ang unang kumuha ng panganib na ito. Tama. Elder Zo, kailangan nating pag-isipan pa ito. Ayaw ni Irving na subukan ng nakatatandang Zo ang tagasunod ni Terence, mayroon pa namang House York para palayain sila. Kagagaling lang niya sa Earth Class at hindi pa rin siya nagkakaroon ng pagkakataong magpakita sa kanya paano kung patayin siya ng follower ni Terence. Si Irving ay isang taong may lihim na motibo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin ay maging pinuno ng bahay Hale. Kung titingnan ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, ang kanyang lakas ay masyadong mahina, wala siyang mga katulong, at wala siyang kalaban-laban sa kanyang mga kapatid na Hale. Isang salik lang iyon. Ang pangalawa ay gusto ni Irving na maging tagapagmana ng kanyang bahay, at posible lamang iyon sa pagsang-ayon ng matandang si Hale. Kung ang matanda ay hindi tumango, kung gayon hindi mahalaga kung maging ang kanyang ama, si Glade Hale, ay gumawa. Ngunit dahil siya ay isang bastardo, hindi pa siya pinakitunguhan ng matanda ng maayos. Siyempre, ito ay dahil na rin sa katotohanang si Irving ay wala pang nakakamit para sa bahay pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Kung siya ay gagawa ng pangalan para sa kanyang sarili dito sa karaniwang mundo, kung gayon maaari siyang igalang doon at mailagay sa pangunahing grupo ng bahay. Ngayon, si Uncle Zo ay ganap na tapat kay Irving dahil si Irving ay isang taong naglaro ng mahabang laro at nagbigay ng mga benepisyo sa kanyang mga tauhan. Sa pagsusumikap at sa tulong ni Tio Zo, naniwala siya na ang pagkuha sa nakatatandang kapatid ay hindi isang mahirap na gawain. Pero, little brother, you really got messed with. Ang nakatatandang Zo ay tumingin sa kanyang kapatid na may simpatiya. Huwag kang mag-alala, Elder Zo, pinadala ko na si Sumaowang para maghanap ng gamot para gamutin ang mga sugat ni Uncle Zo. Nagsimulang kumilos si Irving, sinasabi na mayroong isang espesyal na elixir na tinatawag na nerve opening elixir, na kayang ayusin ang lahat ng nasirang nerbiyos sa katawan ng isang practitioner hanggat ito ay natupok, maaaring mabawi ni Uncle Zo ang kanyang lakas. Master Irving, ikaw ay anak ng ulo, at ikaw din ang aking young master. Tawagin mo akong Old Zo, hindi na kailangan ng mga parangal. Sinabi ng matandang Zo na tumango kay Irving, salamat sa iyong pagiging maalalahanin, Master Irving. Narinig ko na ang elixir na ito dati, ngunit ito ay isang napakabihirang gamot, isang napakahalagang gamot. Ang mga ordinaryong tao ay kailangang dumaan sa napakahirap na oras upang makuha ang kanilang mga kamay, ngunit ang ulo ay maaaring may iilan sa kanya, bagaman hindi niya ito ibibigay sa mga taong katulad natin. Sige. Dahil sinabi mo iyan, Elder Zo, tatawagan kitang matandang Zo, at tatawagan kong Kuya Zo si Tio Zo.
Tumango si Irving, tinakpan ang pagitan niya at ng mga kapatid, huwag kang mag-alala, matandang Zo, kung may pagkakataon ako, hihingin ko kay Lolo ang mga elixir gagamitin natin ito kay Kuya Zo. Kung may maabot ako sa pangalan ng House Hale, ito ang unang babanggitin ko kapag ginawaran ako ni Lolo. Maraming salamat, Master Irving. Medyo naantig ang matandang Zo isinantabi kung magagawa ba ito ni Irving o hindi, ang katotohanang ipinangako niya ay nagpapakita ng kanyang pagiging totoo. Pakiramdam niya ay magiging maganda ang buhay nila ng kanyang kapatid kung susundin nila ang lalaking ito. Salamat, Master Irving. Naantig din si Brother Zo nang sabihin ni Irving na maghahanap siya ng espesyal na gamot para gumaling sa kanya, hindi niya sinabi na talagang hihilingin niya sa matandang ulo ang nerve-opening elixir na ito. Kung talagang nakakakuha siya ng elixir, makakabawi siya sa kanyang prime state. Haha, no need for thanks. Nasugatan ka nung tinulungan mo ako, syempre kahit ganito lang gagawin ko. Sinabi ni Irving na ikinaway ang kanyang kamay, Terence, ang bastard na ito kailangan nating maghayganti sa kanya sa huli, ngunit kailangan nating tiisin ito sa ngayon at tingnan kung ano ang mangyayari. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Dumating si matandang Zo upang bisitahin si kapatid na Zo, at matapos siyang makita at makipag-chat saglit, tumayo siya at naghanda na umalis. May gagawin pa siya kung tutuusin, at ang pagpunta niya rito ay para lang bumisita. Bumalik sa libingan, inilagay ni Akira ang huling piraso ng puzzle sa posisyon nito, at nagkaroon ng malakas na kaluskos ang pintong bato ay na-activate na. Ang sumunod ay ang mga mekanismo sa kanilang harapan ay umiikot at umiikot habang ang batong pinto ay nag-vibrate. Ilang clacks mamaya, nagkaroon ng katahimikan. Sige, bukas na siguro ang pinto. Sabi ni Akira, nakikinig sa kanilang paligid walang ibang ingay. Huminga ng malalim ang matandang Hal at bahagyang itinulak ang pintong bato bumukas ito na tila walang pagtutol, at isang mahabang makitid na daan ang bumungad sa kanilang harapan. Hindi kasing lapad ng dati ang daanan at mas magaspang din ang mga pader sa halip na makinis na nakita nila kanina. Ang craftsmanship dito ay mailalarawan lamang bilang magaspang. Paanong mukhang sira ang lugar na ito? Hindi naman kami nagkamali ng napili, di ba? Sabi ni Elder York habang nakatingin sa daanan sa harapan niya. Dapat tama hindi ito ang pintuan ng kamatayan para sigurado, sabi ni Akira na may katiyakan, ang pintuan ng kamatayan ay inilalagay kasama ng kabaong, at ito ang pinakamahalagang lugar sa libingan walang paraan na tatahakin nila ang landas na may ganitong antas ng pagkamagaspang. At kaya, ito ay nangangahulugan lamang na ito ay ang paglabas dahil ito ang labasan, ito ay walang kinalaman sa paggastos, at walang kinalaman sa kanila maraming oras dito. I see. Well, tara na. Tumango si Elder York nasa sabik siya na sa wakas ay nakaalis na siya, ngunit sa parehong oras, binigyan niya ng matalim na tingin si Terence. Medyo gumaling na ang kanyang mga sugat pagkatapos mag-practice nitong mga nakaraang araw. 1399. Kahit na wala pa siya sa prime power, posibleng labanan ito ni Terence at patayin o pilayin siya kahit na sa kanyang mga pinsala. Sa mga mahahalagang bagay, isinaalang-alang ni Terence, ang kaunting pinsala ay wala. Naramdaman ang masamang tingin mula kay Elder York, malamig na ngumiti si Terence. Gaya ng inaasahan, hindi na napigilan ng matandang ito at handa nang gumawa ng hakbang sa kanya. Ngunit si Terence, natural, ay ganoon din ang iniisip. Nang makita ang labasan, walang sino man ang nanguna kay Terence na dama nilang lahat na wala ng panganib, kaya si Elder York at Old Hal ay gumagalaw sa harapan habang si Terence ay lumipat sa likuran kasama ang kanyang grupo. Ang daanan ay makitid, at ang paa ay hindi matatag, hindi ito isang maayos na pag-akyat. Inaasahan nilang lahat na makikita ang liwanag sa lalong madaling panahon pagkatapos magising, ngunit halos isang oras na ang lumipas ngunit wala pa ring palatandaan. Tila hindi matatapos ang landas at dahil hindi tuwid ang daan, ngunit may kurba, hindi nila makita ang direktang tanawin sa harapan nila. Pagkaraan ng halos 2 oras, nagsimulang matarante si Elder York. Anong meron dito? Ang tagal na. Ito ba talaga ang tamang daan? Dapat tama.
Ang matandang hal ay natarante rin kahit na matagal din silang pumasok, ang pasukan ay hindi katulad ng labasan. Dapat ay nakita na nila ang liwanag bakit ang tagal nito. Walang panganib sa ngayon, magpatuloy ka sa paglalakad. Walang naramdaman si Terence mula sa Jade, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad ng walang pag-aalala. Nang marinig iyon mula kay Terence, natahimik si Elder York. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga hula nitong mga nakaraang araw ay tumpak lahat iniisip pabalik sa dami ng oras na ginugol nila upang makapasok sa libingan, ito ay higit pa sa ilang oras kahit na inaalis ang mga bitag at mekanismo. Mabilis silang sumulong, at pagkatapos maglakad ng isang araw, nagmungkahi si Terence na magpahinga kapag gabi na. Hindi na niya kailangang magpahinga, ngunit masyadong mahina ang lakas ni Akira. Hindi pa siya golden class at may kaawa-awang dami ng chi sa loob niya na may limitadong pagtitiis. Iminungkahi niya ang natitira dahil mukhang pagod siya. Ano ang problemang ito? Gusto mong matulog. Isa kang mystic practitioner, para saan ka natutulog? Walang pakialam ang matandang hal, ngunit hindi ito tinanggap ni Elder York. Malapit na silang makarating, ano itong resting? Magpahinga ka nang nakalabas na sila, bakit ngayon pa magpahinga? Kung gusto mo pwede ka muna, doon na ang exit. Hindi mo na kami kailangan. Sabi ni Terence na may masamang tingin bago umupo at nag-practice. Ikaw Emph. Gusto ni Elder York na mauna, ngunit naalala niya ang mga gamit ni Terence. He emphed coldly bago humanap ng mauupuan at mag-practice din. Dapat ba siyang kumilos ngayong gabi? Hindi nila alam kung gaano kahaba ang landas na ito, kaya gaano katagal kung patuloy na huminto si Terence ng ganito. Nakita niya sa puntong ito na ang taong hinahanap ni Terence ay si Akira at hindi si Old Hal, at ito ay ikinagalit niya. Damn pervert! Trying to protect the pretty girls, anong ginagawa ng babaeng magnanakaw, parang wala siyang pakialam. Nakahinga ng maluwag ang matandang hal at humiga, hindi nag-aksaya ng oras. Kailangan niyang magpahinga ng mabilis dahil siya ang may pinakamahinang pisikal na kakayahan dito sa prangka, mas mahina siya sa aso. Nang makitang masiglang tumalon si General Wilson, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Masyado siyang mahina. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Akira, mabilis na kumain ng nakakompress na cookies at natulog. Naghahati rin sina Amara at Julian, kasama si Elder York. Tanging si Terence lang ang naglabas ng kanyang flashlight at nagsimulang magbasa ng mga medikal na tala, tungkol sa mga karayom ng Fushi. Ang acupuncture ay isang misteryosong medikal na sining, at sa paglipas ng panahon, karamihan sa impormasyong iyon ay nawala. Ang mga karayom ng Fushi ay naging isang bagay din ng alamat dahil doon. Ang ikinagulat niya ay ang katotohanan na ang mga karayom ay ibinigay kay Lijo ng isang kaibigan, ito ay hindi out of nowhere. Matapos ang maraming karanasan ni Lijo, tiyak na ang mga karayom na ito ang sinasabing kayang bumuhay ng mga tao. Ngunit, gayunpaman, hindi ito nagamit ni Lijo. Ang paggawa ng mga Fushi na karayom ay isang espesyal, ngunit kahit na ito ay espesyal, hindi nakita ni Lijo kung ano ang napakahimala tungkol dito. Habang ginagamit ang mga ito, naramdaman nila ang paggamit lamang ng mga regular na pilak na karayom, na walang malinaw na epekto. Pagkatapos ng ilang ulit ng eksperimento, ibinalik ni Lijo ang mga karayom sa kahon nito at itinago ito. Ang mga maalamat na karayom ay walang espesyal, na ikinadismayan niya. Ngunit, sa isang engkwentro na dumating sa ibang pagkakataon, narinig ni Lijo ang isang alamat na ang Fushi needles ay kailangang ipares sa isang partikular na sining ng practitioner, at kung wala ito, ang mga karayom na iyon ay magiging regular na karayom lamang. Narinig ni Terence ang tungkol sa paggamit ng chi kasama ng acupuncture, at maging ang kanyang kasalukuyang estilo ng paggamit ng mga karayom ay ginawa gamit ang chi. Bagay iyon ng matanda, maliban sa kailangan nila ng mas kaunting chi bilang pansuportang papel. Hindi rin sila kailangang magkaroon ng isang partikular na sining ng practitioner, na halos lahat ay may kasanayan at kaunting chi. Ngunit ang mga karayom ng Fushi ay malinaw na nagbigay diin sa paggamit ng chi, at sa mga kamay ni Lijo, sila ay mga normal na karayom lamang. Inilihim niya ang mga ito.
Ito rin ang dahilan kung bakit nahanap ito ni Terence sa labas. Ito ay isang personal na bagay, ito ay inilibing mismo kasama si Lee Ju, o inilagay sa isang personal na silid sa halip na ilang mga stack ng drawer. Makikita rin na habang pinahahalagahan ni Lee Ju ang mga karayom, wala siyang pakialam. Hindi ito magagamit ni Lee Ju, at nangangahulugan iyon na hindi rin alam ni Terence kung paano ito gamitin, ngunit isante bilang ito sa kanya, sa ngayon, ay magiging mabuti. Sino ang nakakaalam kung ito ay magiging kapaki-pakinabang sa ibang pagkakataon, pagkatapos ng lahat, lalo na batay sa karanasan ni Terence sa ngayon. Tulad ng kahon na iyon na binili niya sa auction, hindi niya inisip kung para saan ito gagamitin, nakuha lamang ito sa tulong ni Trixie at ngayon ay ito pala ay isang bagay na magagamit para iligtas si Trixie. Talagang puno ng pagkakataon ng buhay, at nang tulungan siya ni Trixie na makuha ang kahon ay wala rin siyang ideya kung ano ang maitutulong nito sa kanila sa hinaharap. 1400. Sa mga medikal na tala ni Lee Ju, nalaman din ni Terence na ang kahon ng Wan Yanchen ay ginamit upang mag-imbak ng mga halamang gamot at maiwasan ang mga ito na masira at mapanatili ang orihinal na kalidad. Higit pa rito, maaari itong magamit upang mag-imbak ng prutas na espiritu ng apoy. Sa pag-alala kung paano hindi nabubulok ang mga halamang gamot pagkatapos manatili sa kahon sa loob ng maraming taon, natitiyak niya na ang lahat ay dahil sa espesyal na paggana ng kahon. Gayunpaman, ang kanyang Wan Yanchen box ay masyadong maliit. Hindi alam ni Terence kung gaano kalaki ang isang fire spirit fruit ngunit mula sa mga medikal na tala. Nalaman niyang malaki ang sukat ng prutas dahil 2 panyo lang ang nababalot ni Lee Ju sa prutas. Kung tutuusin sa laki ng prutas at kahon, sigurado siyang isang prutas lang ang maiimbak sa kahon. Sa kasong ito, maaari lamang niyang iligtas si Trixie ngunit hindi ang kanyang ina. Sa pananaw ni Terence, wala siyang choice kundi isama si Trixie ngayon tulad ng ginawa ni Lee Ju. Dinala niya ang kanyang kaibigan sa matinding paglalakbay sa hilaga, umakyat sa Snow Mountain. Gayunpaman, hindi ito mahirap na gawain para kay Terence. Si Trixie ay tinatakan sa isang kabaong ng yelo. Hindi na kailangan pang alagaan siya. Nang nasa malalim na pag-iisip si Terence, si Elder York, na hindi kalayuan sa kanya, ay nagsimulang kumilos. Bagamat nakatutok ang tingin ni Terence sa mga medikal na tala, pinagmamasdan niya ang paligid sa lahat ng ito habang binubuksan ang kanyang sentido. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi makapagpahinga sa lahat ng mga nakatagong bitag sa libingan na nakakaalam kung ang isang espiritong hayop ay lilito ng biglaan. Gayunpaman, walang espiritong hayop na lumitaw. Si Elder York lang ang nagsimulang kumilos. Bigla, sinimulan ni Elder York na i-channel ang kanyang pagsasanay, itinaas ang kanyang lakas sa peak early phase ng Earth class. Gusto ni Elder York na patayin si Terence sa isang hampas sa kanyang dibdib habang nagbabasa siya. Galit na asar si Elder York kay Terence na hindi man lang niya masabi kung gaano niya ito kinasusuklaman. Ang taong ito ay napakatuso sa hanggal na chi-bomb na ito. Wala siyang magawa laban sa kanya kahit ang isang Earth-class master na tulad ni Elder York ay hindi nang ahas na labanan siya ng harapan. Kaya't isinugol niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa isang hit na ito, umaasa na mapatay niya si Terence sa palihim na pag-atake na ito. Kahit na hindi napatay si Terence, tiyak na mapipinsala siya ng husto. Magaling magkalkula si Elder York, ngunit hindi niya akalain na maiiwasan ni Terence ang kanyang atake sa huling segundo. Sa sobrang liksi at bilis, mabilis na naiwasan ni Terence ang pag-atake ni Elder York. Ano ang sinusubukan mong gawin? Patayin mo ako at nakawin ang aking kayamanan. Malamig na ngumiti si Terence kay Elder York, isang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Gaya ng inaasahan, pagkatapos umalis sa libingan, naubos ang pasensya ni Elder York. Sinubukan niyang patayin si Terence at pagnakawan siya. Ang iyong liksi ay talagang isang bagay na dapat ipagmalaki. Lubhang naging pangit ang mukha ni Elder York nang iwasan ni Terence ang kanyang pag-atake. So what if you caught me red-handed? Yes, I was trying to kill you, so what? Little brat, I've decided to end you today. Baka naiwasan mo ang huling pag-atake ko, pero sa susunod na taon, ngayon ang Memorial Day mo.
Sisihin mo ang sarili mo sa pagnanakaw ng mga kayamanang gusto ko. Ang ibig mo bang sabihin ay kaya mo akong ipanalo sa pakikipaglaban? Nagtataka si Terence kay Elder York matapos marinig ang banta ni Elder York. Maaaring ang iyong chi-bomb ang iyong ultimate, ngunit isa ka pa ring mastiko kahit anong mangyari. Kung lalabanan kita ng buong lakas, tiyak na mapapatay kita. Nagpatuloy si Elder York. Kahit nasugatan ako sa laban, hindi ka rin magtatagal. Mukhang may plano. Tumango si Terence at mahinang sumagot. Tama ka, munting brat, kung ayaw mong mamatay, iabot mo ang mga medikal at personal na tala, at pati na rin ang chi gathering pill, hahayaan kitang mabuhay. Tumingin si Elder York kay Terence at isa-isang sinabi ang mga salita. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o maiiyak sa banta ni Elder York. Hindi ba ito si Elder York ay isang malaking matabang biro? Sa sobrang tagal ng daldal, wala pa rin siyang ball ang aatake, pilit pa rin niyang kinukuha ang mga gamit sa kanya gamit ang mga katangahang pananakot niya. Kung ito ay si Terence, pagkatapos mabaygo sa unang pagtatangka na makipag-ayos, siya ay lumaban at inagaw ang mga bagay. Walang paraan na siya ay magbubulsh asterisk tulad ni Elder York. Ipinakita nito kung gaano kalaki ang duwag ni Elder York. Hindi siya lalaban kung hindi kinakailangan. Sa madaling salita, wala siyang garantiya na mananalo kay Terence sa buong laban. Ang pananakot ni Elder York ay naging biro ng siglo kay Terence. Paano kung hindi ko sila ibigay? Ngumiti si Terence. Hindi. Pagkatapos ay kailangan kong gamitin ang aking buong puwersa at labanan ka hanggang kamatayan. Naasar si Elder York. Si Terence ay naghahanap ng gulo. Tumanggi siyang kumbansihin hanggang sa maharap siya sa malagim na katotohanan. Gaano kadali ang mga bagay kung si Terence ay maaaring maging isang mabuting bata at lahat, ngunit kailangan niyang piliin ang mahirap na paraan upang wakasan ang mga bagay sa pagitan nila. Okay, ibibigay ko ang buhay ko para saktan ka ng tuluyan. Mahinang sabi ni Terence. Guys, tumayo na kayo. Pagkatapos kong masaktan ng husto itong Elder York, isama ninyo siyang dalawa at agawin din ang chi gathering pill sa kanya. Si Terence ay nagkaroon ng Jade Space bilang kanyang gintong daliri. Wala siyang dahilan para matakot kay Elder York. Bukod pa rito, kasama niya si General Wilson bilang insurance, hindi natatakot si Terence sa kamatayan, ngunit hinding-hindi siya mamamatay sa laban na ito. Gayunpaman, iba si Elder York. Posibleng masugitan siya ni Terence sa isang kritikal na estado at si Amara at Julian ay parehong Mystic Class Master na wakasan ang kanyang buhay. Kahit na ang isang malakas na Master ay mahina kapag siya ay nasugatan ng husto, kaya normal lang para sa isang Mystic Class Master na pumatay ng isang Earth Master kapag siya ay nasa pinakamababang punto. At saka, may dalawang Mystics ngayon. Si Amara at Julian ay naghihintay na ipatawag ni Terence sa lahat ng oras na ito. Tumayo sila at nagsimulang i-channel ang kanilang lakas nang sila ay ipatawag, inihayag ang kanilang tunay na lakas sa harap ni Elder York, ang lakas ng isang early phase Mystic Class. Labis na nanlaki ang mga mata ni Elder York, at nalaglag ang kanyang panga sa lupa nang makita niya ang dalawang mastiko na nakatayo sa kanyang harapan. Ito ba ay totoo? Hindi ba pareho silang nasa peak late phase ng Golden Class? Kailan sila naging Mystic? Si Elder York ay nabigla sa eksena at hindi na siya makapagsalita pa. Kayong dalawa. Kailan kayo naging Mystic? Oo, mga Mystic sila, may problema ba? Bahagyang ngumiti si Terence. Itinatago nila ang kanilang tunay na lakas noon, hindi ba sila pinapayagang gawin iyon? Natural, hindi, isisiwalat ni Terence ang sikreto kay Elder York. Hindi siya sapat na kumpiyansa na pananatilihin si Elder York, kaya ang pagsisiwalat ng kanyang sikreto ay magdadala lamang sa kanya ng mga hindi gustong problema. Kung malalaman ng mga tao na mayroon siyang kakayahan na ito, tiyak na makakaakit ito ng hindi maiiwasang kaguluhan sa kanyang buhay. Itinatago ang kanilang tunay na lakas. Nagdilim ang mukha ni Elder York na wala na ang buong kumpiyansa niyang manalo sa laban na ito ngayon.
Sa formal na paraan, naisip niya na sina Amara at Julian ay parehong Golden Class Masters, maaaring 1 pulgada na lang ang layo nila mula sa pagpasok sa Mystic Class, ngunit malaki pa rin ang pagkakaiba ng lakas, 2 antas sila na mas mababa sa kanya, kaya hindi talaga sila inilagay ni Elder York sa kanyang mga mata, binabaliwala ang kanilang pag-iral. Sa ganang kanya, kahit na siya ay nasugatan ng husto, 2 Golden Class Masters ay wala pa rin sa kanya. Wala silang anumang banta. Gayunpaman, ang pagiging mistiko ay isang malaking pagkakaiba. 2 mystics na nagsasama-sama upang pumatay ng isang nasugatan na Earth Class ay nakakapagod at nangangailangan ng maraming pagsisikap, ngunit ito ay tiyak na posible. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga Master.